Tinanong ng ating bida sina Elena at Belinda kung totoo bang mayroon siyang fiancé. Biniro ni Belinda si Ghislaine nang wag na raw itong mahiya, alam nga raw nila na nagmamaang-maangan lang ito dahil sa nabasa na agad nila kung ano ang iniisip nito. Sinagot ni Elena ang tanong ng kanyang kuya at sinabi na ang tinutukoy raw nila ay si Amelia ng Rayfold family. Natigilan ang ating bida matapos marinig ang pangalan na binanggit ng kanyang kapatid. Biglang sumagi sa isip niya ang larawan ng isang gagamba habang iniisip niya si Amelia Rayfold. Isang araw itong maharlika na kilala sa pagiging mabait at matulungin ito sa lahat ng tao, kahit ano pa man ang katayuan ng mga ito sa buhay. Dahil sa ipinapakita niyang iyon ay nakuha nito ang suporta ng kanyang mga nasasakupan. Subalit darating ang panahon na mag-uudyok ito ng rebelyon at makikilala ito sa bansag na Witch of the North. Isang araw itong traidor na makikipagtulungan sa Delphine family para tuluyang maihatid ang pagpapabagsak sa bayan ng Perdium. Noong maalala na ni Ghislaine si Amelia ay bigla na lang itong napangiti. Tinanong niya si Belinda kung kailan daw magbabalik doon ang kanyang ama. Sumagot si Belinda nang hindi raw niya sigurado, pero sa palagay niya raw ay babalik na ito matapos ang 1 linggo. Naisip ni Ghislaine na malamang nga raw ay sapat na sa kanya ang 1 linggo. Nagpaalam ang ating bida na bibisita raw siya ngayon sa Rayfold territory. Nagtanong si Belinda kung bakit daw pupunta na agad si Ghislaine gayong hindi pa naman kaarawan ni Amelia. Sumagot ang ating bida nang may pera lang daw siya na kukuhanin mula sa mga ito. Lumuhod ang isang maharlikang babae at iniabot ang tinanggal niyang sapatos. Sinabi niya sa kaharap niyang bata na ito na lang daw ang magsuot ng kanyang sapatos. Maraming tao ang naantig ang puso habang pinapanood ang kabutihan na ginagawa ng kanilang young lady. Nagulat naman ang isang batang babae sa kabaitan ng kanilang Lady Amelia. Sinabi ni Amelia na mas gugustuhin pa raw niya na siya na lang ang magyapak kaysa sa makita niya na nakayapak ang mamamayan ng kanyang teritoryo. Agad niyang tinawag ang kanyang mga kawal at sinabi na bigyan daw agad ng mga ito ng pagkain at matitirhan ang lahat ng mga naroon. Natuwa ang mga mahihirap na mamamayan ng Rayfold territory matapos makita ang napakaraming pagkain na ibinibigay sa kanila ng kanilang young lady. Habang papaalis ang nakayapak na si Amelia at ang mga kawal nito ay patuloy ang pasasalamat ng mga mamamayan sa tulong na kanilang natanggap. Pagkarating ni Amelia sa kanyang personal na hardin ay agad nitong pinalinis sa isang lalaki ang mga nadumihan niyang paa. Sinabi ng escort knight na si Bernaf na maganda raw ang ipinakita kanina ng kanilang young lady. Habang hinahaplos ni Amelia ang alaga niyang pusa ay sinabi nito na ang kanyang araw-ama ay laging napapasunod ang mga mamamayan ng kanilang teritoryo. Pero ang mga karaniwang mamamayan nga raw ng kanilang teritoryo ay sumusunod lang kung sino ang nagpapakita sa kanila ng kabutihan. Sinabi ni Bernaf na sa mga ginawa nga raw ng kanilang young lady ay mukhang nakuha na rin ito ang puso ng taong bayan. Magagamit nga raw ni Amelia ang suporta ng mga tao para sa pakikipagkompetisyon nito bilang susunod na tagapagmana. Bigla na lang sinipa ni Amelia ang mukha ni Bernaf. Tinanong niya ito kung ano na raw ang nangyari sa balak nitong pakikipaglaban sa finest sword ng Norte. Humingi ng paumanhin si Bernaf at sinabi na kailangan niya raw itong iwasan para hindi siya makakuha ng mga hindi kailangang atensyon. Kapag siya nga raw ang lumabas na panalo ay maaaring subaybayan na sila ng ibang mga tao. Hindi pa nga raw ito ang tamang oras para ipakita nila kung ano ang kanilang makakaya. Hinalikan ni Bernaf ang isang paa ni Amelia habang sinasabi na ang talim daw niya ay para lang sa kanyang young lady. Sinabi ni Amelia nang natural lang daw ito dahil malaki na raw ang puhunan niya kay Bernaf. Hindi nga raw siya papayag na magpakita ito sa kanya ng kahinaan. Tinanong ni Amelia ang kanyang escort knight kung kamusta na raw ang kanyang ipinapaasikaso. Sumagot si Bernaf nang kung ang Arkham Merchant Guild nga raw ang tinutukoy nito ay hindi raw nito kailangang mag-alala. Lahat nga raw ng mga materyales na ginagamit ngayon ng Perdium territory para sa muling pagtatayo ng Beast Outpost na sinira ng mga Orc monster ay sa kanilang Merchant Guild binibili. Halos nababawi ng araw nila ang lahat ng support funds na ipinapadala ni Count Rayfold sa teritoryo ng Perdium taon-taon. Binanggit din ni Bernaf na pinapasali nga raw nila sa kanilang puwersa ang lahat ng mga sundalo at kabalyero na umaalis sa Perdium. Mahuhusay nga raw ang kalidad ng mga ito dahil bihasa na ang mga ito mula sa pakikipaglaban sa ibang mga barbarian tribes. Pinuri ni Amelia si Bernaf matapos marinig ang mga report nito.
Sinabi niya rin na kailangan nga raw nitong mapanatili ang pagpapalabas na isa lang ordinaryong merchant guild ang kanilang binubuo. Hindi nga raw nila maaaring ilantad agad ang kanilang puwersa hanggat hindi pa sapat ang kanilang lakas. Pagkalapit ng isang lalaking taga-silbi ay agad itong humingi ng paumanhin kung maaabala niya raw ang mga ito. Sinabihan ni Bernaf ang lalaking taga-silbi nang hindi ba raw nito nakikita na nagpapahinga ang kanilang young lady, tinanong niya rin kung sino raw ang nagbigay dito ng permiso para pumasok sa hardin. Sumagot ang lalaki at sinabi na nakatanggap daw siya ng balita mula sa kanilang gate na naroon ngayon ang young master na si Ghislaine Purdium. Tinanong ni Amelia ang kanyang tauhan kung ano raw ang ipinunta doon ng ating bida. Nakaramdam ng kaba ang lalaking taga-silbi bago sinagot ang tanong ng kanilang young lady. Nagulat sina Bernaf at Amelia noong sabihin ng lalaking taga-silbi na naroon daw si Ghislaine Purdium para pag-usapan ang Merchant Guild. Naghihintay ang ating bida sa visitor's room ng mansyon ng Rayfold family. Matapos ang ilang minuto ay dumating na rin doon ang tao na kanyang hinihintay. Ngumiti si Ghislaine at binati ang dumating na si Amelia. Nagalit ang pusa matapos nitong marinig ang boses ng ating bida. Sinabihan ni Amelia si Ghislaine nang hindi raw maganda ang biglaan nitong pagpunta doon nang wala man lang pagsasabi, hindi ba raw ito nag-aral ng tamang asal at kaugalian. Sumagot ang ating bida na malapit na nga raw ang kaarawan ni Amelia kaya nagpunta siya doon para bigyan na agad ito ng regalo. Sinabi niya rin na binili pa niya nga raw ang dala niyang bulaklak mula sa Merchant Guild at mabango nga raw ang amoy nito. Simula nga raw ngayon ay doon na lang siya ulit bibili ng bulaklak. Nagkunwari si Ghislaine at tinanong si Amelia kung ano nga raw ang pangalan ng Merchant Guild na kanyang nabilhan. Hanggang sa sinabi na niya na sa pagkakatanda nga raw niya ay tinatawag itong Arkham Merchant Guild. Napaisip si Amelia kung ano ba raw talaga ang dahilan ng pagpunta doon nang walang hiyang ito. Sinabihan niya ang ating bida nang hindi niya raw sigurado kung ano ang ibig nitong ipahiwatig. Pero ngayon nga raw na natanggap na niya ang regalo ni Ghislaine, magpapaalam na raw siya dahil may kailangan pa siyang gawin. Binigkas ni Ghislaine ang buong pangalan ni Amelia Rayfold at sinabihan ito nang umupo lang daw ito. Kinabahan si Amelia matapos nitong marinig ang sinabi ng ating bida. Nagtataka siya kung bakit nakakaramdam siya ngayon ng matinding pressure. Hindi siya makapaniwala na mararamdaman niya ito mula sa lalaki na dati ay hindi man lang makapagsalita ng maayos sa tuwing nagkakaharap sila. Sinabi ni Ghislaine na sasabihin na niya nga raw ito ng direkta kay Amelia, naroon nga raw siya dahil kailangan niya ngayon ng pera. Sinabihan niya si Amelia nang bigyan nga raw siya nito ng 10,000 gold coins. Naguluhan si Amelia sa mga sinabi ng ating bida, ang rason lang daw pala ng biglaan nitong pagbisita ay nang dahil sa manghihingi ito sa kanya ng malaking halaga ng pera. Tinanong niya rin si Ghislaine kung naroon ba raw ito nang dahil sa utos ni Count Purdium. Sumagot ang ating bida nang wala raw kinalaman doon ang kanyang ama. Siya nga lang daw mismo ang humihingi ng pera kay Amelia. Tinanong niya rin si Amelia na hindi ba raw wala rin naman itong balak na magpakasal sa kanya. Naguluhan na naman si Amelia kung bakit alam din ito ng ating bida. Sinabi ni Ghislaine na makakaiwas lang daw si Amelia kung ito ang magiging pinuno ng pag-aari nitong teritoryo. Pero paano pa nga raw ito magagawa ni Amelia kapag kumalat na ang balita na sikreto itong bumubuo ng puwersa sa loob ng Rayfold territory? Maging ang pakikipaglaban nga raw nito bilang susunod na tagapagmana ay maaaring maapektuhan din. Mas tumindi ang galit ng pusa noong madama nito ang nararamdaman ng kanyang amo. Sinabihan ni Amelia ang bida nating si Ghislaine nang hindi raw ito dapat nagbibiro ng mga ganoong klase ng bagay. Sumagot naman si Ghislaine nang wag daw itong mag-alala dahil marunong naman daw siyang magtago ng sikreto. Pero hindi niya raw maipapangako na hindi siya makakapagsalita kapag umalis siya doon nang wala man lang dala na kahit na ano. Ngumiti si Amelia at sinabihan ang ating bida nang hindi niya naman daw ito hahayaang mangyari. Bumukas ang pinto ng kwarto noong tawagin na ni Amelia ang kanyang escort knight na si Bernaf. Agad na pumasok si Bernaf para tumugon sa pagtawag sa kanya ng kanilang young lady. Pagkarating nito ay agad din itong binati ang ating bida. Naisip ni Ghislaine na ito nga raw si Bernaf, ang lalaki na laging nananatili sa tabihan ni Amelia. Isa nga raw itong mahusay na individual na nagtataglay ng potensyal na maikukumpara sa kinikilalang finest sword ng Norte. Binalaan ni Ghislaine sina Amelia na kapag namatay raw siya doon ay maaaring magkaroon ng digmaan.
Tinanong niya si Amelia kung makakaya ba raw nito ang kahahantungan ng binabalak nitong gawin. Sumagot naman si Amelia nang palalabasin lang daw nila na nagpunta doon si Ghislaine para manggulo kaya napilitan itong patayin ng kanyang escort knight. Wala na nga raw ibang makakaalam ng totoong rason ng pagkamatay nito. Inutusan na ni Amelia ang kanyang escort knight na patayin na raw nito ang ating bida. Sinimulan ng hugutin ni Bernaf ang kanyang espada para sundin ang utos ng kanyang young lady. Naisip ni Ghislaine na kung sa ganoong paraan nga raw na mga ito gustong makipaglaro, mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi medyo seryosohin na rin ang mga ito.